So, good day class. So, our subject for today is engineering economics and our topic for today is depreciation. Okay, so let's start. So, first, ano ba muna ang depreciation? So, depreciation is a reduction in the value of an asset over time. So, yun lang yun. In short, kumbaga, ito yung nababawas na presyo sa isang product over time. So, for example, bumili ko ng isang product, let's say worth 50,000. And then, 'di ba, after 5 years or let's say let's say 10 years, gusto ko siyang ibenta. So, 'di ba, pag binenta ko 'yon, hindi na siya 50,000. Nababawasan na yung value niya. So, for example, pwede ko siya ibenta worth 10,000. So, ibig sabihin, nag-depreciate siya ng 40,000. Baga yung depreciation, ito yung pagbawas ng value or ng presyo doon sa isang product. So, for example, di ba, ayan, binili natin yung product at meron yung tinatawag na first cost. So, at the end of its useful life, let's say yun yung tinatawag na salvage value. So salvage value niya kapag ito yung wala na siyang silbi, hindi na siya gumagana, kumbaga sira na. So, for example lang, di ba, yung kahit mga gadgets, di ba, kahit sirang-sira na yan, nabebenta pa rin naman natin yan, yung mga parts niyan, meron niyang value. Kahit maliit na presyo, may value pa rin yan. So, yung value na yun, yun yung tinatawag na salvage value. So, minsan tinatawag yan na scrap value or junk value. So, yung pagbaba ng kanyang presyo, yun yung ating tinatawag na total accumulated depreciation or itong D sub N na equal lang naman yan sa first cost minus salvage value. Ngayon, kung gusto mo siya ibenta ng gumagana pa, ang tawag doon ay book value. Tandaan nyo yan na iba ang book value sa salvage value. Yung book value kapag gusto mo siya ibenta after ilang period, pero buo pa rin siya, gumagana. Yung salvage value kasi kapag binenta mo siya, as in junk na siya, sira na. So yung book value, yun yung value niya. So after ilang period ng pag ibebenta mo na siya. So, meron din siyang depreciation, let's say DR, na yung total depreciation cost niya, na first cost minus yung book value lang naman. Okay? So, let's say, after a year, ito yung D sub 1, pero D1 nakalagay dyan. So, yan yung tinatawag na annual depreciation naman. Kumbaga, every year kasi nagde-depreciate yan. So, yung D sub 1, after a year, kung magkano yung nabawas na value sa kanya, yun yung annual depreciation. So, D sub 2, another annual depreciation, yung tinatawag na yan. Okay, so ito yung ating mga, ibig sabihin ng ating mga ginamit na symbols, no? So, FC, yun yung cost of acquiring an asset or yung first cost. Yung D natin, itong nakalagay sa D1, D2, yan yung annual depreciation. Yung N, yun yung year niya on its economic life o yung end of its economic life na. Kumbaga, dulo na yun. Salvage value, SV, pwede din siya tawagin as scrap or junk value. BV, yun yung book value. And yung D or D sub R, D sub N, yun yung total accumulated depreciation. So, dito sa depreciation, marami tayong kinds of depreciation. So, sa depreciation, meron tayong time-dependent and time-independent. So, sa time-independent, meron tayong working hours method and unit production method. Pero ito kasing time-independent, madali lang naman to. So, dito tayo sa 5 types of time-dependent. When we say time-dependent kasi, di ba, ito yung mga nakadepende sa time. Kumbaga, habang tumatagal, mas bumababa yung kanyang value. So, meron tayong 5 types ng time-dependent for depreciation. Meron tayong straight line method, sinking fund method, declining balance method, double declining balance method, and sum of the years digit method. Okay, so mag-start tayo dito sa pinakamadali. Yun yung straight line method. Okay, so straight line method, ano ba meron dito? So, this method assumes that the loss in a value is directly proportional to the age of the property. So, ibig sabihin pala, kapag daw at straight line method yung gagamitin nating method for depreciation, yung kumbaga, kaya siya tinawag na straight line method kasi yung pagbaba niya is directly proportional to the age of the property. So, kumbaga, ganito yung itsura ng kanyang pagde-depreciate o yung kanyang diagram. Kaya siya tinawag na straight line.
Ibig sabihin, kung ano yung ating D sub 1, equal din yan sa D sub 2. No? And D sub 3 and so on. Kumbaga kung ano yung binaba niyang value after a year, equal din yun sa after another 1 year. Kaya siya tinawag na straight line method. Kumbaga constant yung pagbaba niya. Okay? So, ang formula lang naman natin dito is D is equals to D sub n all over n. Okay? So, try natin mag-solve ng isang example. So, for example number 1, a machine has initial cost of 50,000 and a salvage value of 10,000 at the end of 10 years. So, what is the book value after 6 years? Okay, so gawan muna tayo siguro ng diagram. So, for example, yan, so ito yung 0, tapos, di ba hanggang 10 years lang daw yan. Tapos, ibig sabihin nun, ano yung initial cost niya first? Ay, sorry, laki. Dito. Di ba may first cost yan na 50K? Tapos, sabihin niyan, after 10 years, ilan na lang daw? 10K na lang. So, ito, bababayan. Okay, so ang tanong natin for letter A, what is the book value after 6 years? So, let's say ito yung ating year 6. So, di ba ito yung ating book value? So, yan yung hinahanap. So, book value on year 6. Okay, so paano natin kukunin yan? So, simple lang naman, no? So, for letter A, so, ang una natin gagawin lang naman dito is kunin muna natin siguro yung annual depreciation. So, di ba ang annual depreciation lang naman natin is D is equals to D sub n all over n. Ano ba yung D sub n? Di ba yung total na na-depreciate niya? Wait, lalisin muna natin 10K dito. Yung total na na-depreciate niya nung end of its economic life. So, ito yung ating 10K value niya. Tapos yung D sub n, ito yan. Yan. Ay, zero. Yan. Ito yung D sub n, diba? Na equal lang naman to sa first cost minus salvage value. So, therefore, ano yan? First cost natin, 50,000. Tapos, ang salvage value natin is 10K. Obviously, the answer will be 40K. So, solve na natin. So, yung D natin ay equal sa 50,000 minus 40,000. So, minus 10,000. So, shortcutting ko na 40K over N na 10. So, ibig sabihin, meron tayong annual depreciation na 4,000. So, ibig sabihin, kada year, nababawasan niya ng 4,000. So, ngayon, after 6 years, ilan na yung nabawas sa kanya? E di, gawin natin, yung DR, di ba, yung total depreciation, or let's say D6, yung total na na-depreciate sa kanya after 6 years is 4,000, i-multiply natin sa 6. So, ibig sabihin, nabawasan na yan ng 24,000. So, therefore, ang book value natin on year 6 will be 50K minus 24K. The answer will be 26,000. And that is our final answer. So, I hope nakuha nyo, no? So, for letter B naman, what is the total depreciation after 4 years? So, ito mas madali. So, for letter B, ang hinahanap lang naman is yung total na na-depreciate after 4 years. Kumbaga, kung ito yung year 4, ito lang naman yan. Hindi sub 4. Kumbaga, ilan yung total na nabawas na after 4 years. O, di ba alam naman na natin na ang D sub 4 is equal lang naman yan sa 4,000. Multiply natin sa 4 years. Kasi 4 na taon yan eh. 4 na taon na 4,000. So, therefore, may nabawas tayo na
16,000. So, yan yung ating final answer for letter B. Ganun lang kasimple si straight line method. Okay, so sobrang dali lang ito. So, take note lang din, kapag walang binanggit na method na gagamitin nyo, kasi 5 method yan eh. So, ang gagamitin natin dyan is yung straight line method. Okay? So, yun lang ang natin. Pag walang nabanggit, obviously, it will be straight line method. Kasi ito yung pinaka-default natin, kumbaga. Okay? Sige, proceed tayo sa another example. So, Mr. Santos purchased leather shoes. The shoes was advertised to have an economic life of 5 years. So, at that point, it would cost 10% of its original price. Find the book value of the asset at 4th year if it cost 7,500 initially. Okay, so gawa muna tayo ng diagram. Intindihin natin yung question. Sabi dyan, if it's cost 7,500 initially. So, ibig sabihin, ito yung ating first cost. So, ano yung salvage value? Sabi dyan, ang salvage value natin is after 5 years, di ba? So, meron siyang economic life ng 5 years at ang cost daw niya ay 10% of its original price. Hindi ko na ika-calculate, no? Ano ba yung 10% ng 7,500? Di ba? 750. So, ngayon, ang tanong lang naman dito is yung book value niya after 4 years or no 4th year. So, ito yung tinatanong dyan. So, paano natin nahanapin? So, ang pinaka-best way siguro is solve muna natin yung annual depreciation na D sub N over N. Diba ang D sub N natin is first cost na 7,500 minus salvage value na 750 all over. So, N. Ano ba yung N natin? 5 years. So, ngayon, what will be the answer? So, it will be 1,350. So, every year daw ay may nababawas tayo na 1,350. So, ngayon, solve muna natin ngayon siguro yung total depreciation after 4 years. Diba? 1,350 per year. So, ibig sabihin, 4 na taon nang tatakbuhin. Ilan na yan? So, therefore, may mababawas na 5,400. So, ngayon, ano na yung book value niya after 4 years? So, 7,500 minus 5,400. So, the book value after 4 years will be 2,100. So, therefore, yan yung ating book value after 4 years. Ay, sisira. Teka. Hindi natin may box na maayos. Yan. So, yan yung ating final answer. 2,100 pesos. Okay, so gano'n lang naman siya kasimple, no? So, I hope nag-gets nyo. Siguro, proceed na tayo sa next method. Okay, so dito tayo ngayon sa sinking fund method. Okay, for sinking fund method, ano ba meron dito? So, the sinking fund method is a technique for depreciating an asset while generating enough money to replace it at the end of its useful life. As depreciation charges are incurred to reflect the asset's falling value, a matching amount of cash is invested. Okay? So, bali dito sa sinking fund method, ang gagawin lang naman dito is habang nagde-depreciate kasi yung isang asset, papalitan na natin yan. Ngayon, habang nagde-depreciate, nag-iipon na tayo. Para pag naubos yung kanyang life o dumating yung kanyang economic life or yung end of its useful life, may pampalit na tayo. Kumbaga, for example, bumili ko ng isang, let's say, cellphone worth, let's say, 50,000. Tapos alam ko
ang kanyang life, aabot lang ng 5 years. Tapos, ang presyo niya siguro doon, siguro sabihin na natin 10,000. So, ibig sabihin, yung 10,000 na yon ipampapalit ko pag bibili ko ng bago. Kaya lang, di ba, kulang yun. Kung papalitan ko ulit ng worth 50,000, kailangan ko ng mag-ipon. So, dito kasi, sa sinking fund method, every period, nag-iipon na rin yan. Ako ha? Kumbaga, pagdating nung year 5, ibig sabihin, dapat may 40,000 ako. So, ang tanong dyan, magkano dapat yung hinuhulog ko kada taon? So, ganun lang yon. So, annual depreciation kasi is parang annual matching investment. So, ibig sabihin, nag-i-invest ako dito para after nung end of useful life nung aking isang item or let's say nung isang product, may pampalit na ako sa kanya. Kapag sinabing annual matching investment, di ba, ang formula lang naman natin dyan, since dadali natin siya in future, so formula lang ng ordinary annuity in the future, na A, multiply natin sa 1 plus I raised to n minus 1 all over I. So, ibig sabihin, yan din yung formula natin for annual depreciation. So, yung F natin, equal lang din yun sa D sub N, which is yung total annual depreciation na D multiply natin sa 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Okay? So, yan lang yung formula natin for sinking fund method. So, D sub R, kapag same lang naman halos sila, D sub R is equals to D multiply natin sa 1 plus I raised to R minus 1 all over I. Diba, ang difference lang naman ng R and N, yung R natin, kahit anong period yan, pero yung N, yun yung year of its end of economic life. Okay, so let's proceed sa ating example. So, Engineer Casta decided to acquire a second-hand sedan costing 800,000. The car is projected to last for 10 years. And at that point, it would cost 25,000 of its original price. So, if it depreciated at 6.5% using sinking fund method, letter A, find the book value at its 7th year, and letter B, find the accumulated depreciation at 9th year. Okay, so ganito lang naman yan kasimple. Gawan muna natin ang diagram. So, di ba, ang first cost ng sedan, ayun na natin ha. Sabi dyan, 800k yung kanyang first cost. Tapos, 10 years daw ang inaabot. Pagdating daw ng year 10, 25% of its original price. So, ilan yon? So, sige, sukulo natin. 200,000. So, meron tayong worth 200k on year 10. So, paano gagawin natin? So, kunin mo siguro natin yung D sub N para makuha natin yung total D sub N, diba? Ito yung total na na-depreciate. So, ilan ba yan? So, 800 minus 200, tama ba na 600k? No? So, yun yung D sub N natin, which is yung total na depreciate on the end of its useful life. So, di ba may formula tayo? So, for letter A, di ba may formula tayo ng D sub N na equal sa D, multiply natin sa 1 plus I raised to N minus 1 all over I. So, para makuha natin yung annual depreciation. Okay? So, doon tayo ngayon sa annual depreciation. So, solve lang natin using our formula. So, 600,000 is equals to D. Multiply natin sa 1 plus, ano ba yung I natin? Given naman na 6.5%. So, 6.5%. Wala nang over, no? Since per year naman yan. Raised to 10 years. Minus 1 all over 6.5%. Okay, solve lang natin. Sige, type ko lang sa calcu. Hindi ko pa nasosolve eh. Okay, so therefore, meron tayong annual depreciation na
44,462.814. O ngayon, for letter A, di ba ang hinahanap lang naman is yung book value on year 7. So, para mahanap natin yung book value on year 7, ang gagawin lang naman natin dyan is kunin natin yung total na na-depreciate natin. So, yung D sub R or let's say D sub 7. So, yun yung hahanapin natin. So, solve lang natin yung D sub 7. Diba? Equal lang naman to sa, since nakuha na natin yung D, so 44,462.814. Multiply natin sa 1 plus 6.5% raised to, so raised to R na to, no? So, ang R natin dito ay 7. Minus 1 over 6.5%. So, what will be the amount? Okay, so meron tayong total na na-depreciate na 378,950.781. Okay, so therefore, para mahanap natin yung book value on year 7, so minus lang natin yan sa, diba, first cost na 800,000, minus natin yung total na na-depreciate natin on year 7. Therefore, the answer will be 421,049 let's say 0.22. So therefore, yan yung ating final answer for letter A. And for letter B naman, find the accumulated depreciation at 9th year. So accumulated, ibig sabihin yung total na na-depreciate natin on year 9. So ibig sabihin, ang hinahanap lang naman natin dito is yung D sub 9. Okay, so D sub 9. So, papalitan lang natin yung 7 ng 9. So, 44,462.814. So, multiply mo sa 1 plus 6.5% raised to 9 minus 1 all over 6.5%. So, ilan to? So, therefore, ang total na na-depreciate natin after year 9 is 521,631.16. And that is our final answer. Okay. So, gano'n lang naman yung sinking fund method. So, parang ina-apply lang natin dito yung natutunan natin sa annuity before, no? Sana, tandaan nyo pa. Proceed tayo sa problem number 2. So, a machine initially costing 400,000 is set to depreciate 20,000 every year using sinking fund method. So, how much be invested every year to replace the asset but with a better but more expensive machine costing 650,000 after 7 years at annual rate of 6%? Okay, so ano ibig sabihin nun? Sabi dyan, meron tayong initial cost na 400,000. So, let's say 400,000 ang first cost, pero walang binigay na salvage value, no? Okay, so walang given. Let's say SV muna. Tapos, sabi dyan, maglalas yan for 7 years kasi papalitan natin after year 7. So, ibig sabihin, assume na natin na ang salvage value natin ay year 7. Yan. So, from year 0 to year 7. Pero, may given naman tayo na annual depreciation na 20,000. So, I think, madali nating makukuha si salvage value kasi pwede nating makuha yung D sub N. Tama? Paano ito kunin? E di gamitin natin yung formula ng D sub N sa sinking fund method since given naman yung annual depreciation natin. So, therefore,
Yung D sub N natin, or let's say D sub 7, since 7 years, it's 20,000. Multiply natin sa 1 plus 6%, no? So, 6% raised to 7 minus 1 over 6%. Hindi ko na napalit ay kulay, pero sige, okay na yan. So, therefore, the answer will be, calculate ko lang, so, yan. So, magde-depreciate daw yan ng 167,876.75. So, paano natin kukunin yung salvage value? E di, minus lang natin yung D sub N sa first cost. So, FC minus D sub N. Therefore, ang salvage value natin is ito, 232,123.247. Okay, so yan na lang yung salvage value natin. So, ibig sabihin, yan yung ating mabebenta, no? Yan yung presyo niya pag binenta. Tapos, sabi diyan, papalitan daw natin yan ng another machine after 7 years na may cost na 650,000. Pero syempre, ang pera pa lang natin after year 7, itong 232,000. So, ibig sabihin, magkano yung kailangan nating ipunin? So, dapat pagdating ng 7 years, magkano dapat yung pera natin? So, let's say F. Yung future worth na amount natin should be itong 650K minus natin yung salvage value kasi yan na yung magiging ipon natin. So, ang kailangan na nating ipunin is 417,876.753. So, ngayon, magkano yung magiging annual? Let's say yung annual na ipon natin. So, ibig sabihin yung magiging annuity, no? Kasi ito yung magiging future amount. So, solve lang natin siguro yung A using the formula of the future worth. So, F is equals to, so F na 417,876.753 is equals to annuity. Multiply natin sa 1 plus 6% raised to 7 minus 1 all over 6% to 1 over 6%. So, masosolve na natin yung A. So, solve lang natin yung A. So, dapat ang annual, ano daw natin dito, ipon will be 49,783.75. And that is our final answer. Yan. Kumbaga, habang bumababa yung value ng ating asset, dapat sinasabayan na din yan ng annual investment. Okay? So, ganun lang naman nagwo-work si sinking fund method.